Malinaw po ba yung boses ko? Yes po. Okay. So ngayon po, ang topic po natin for tonight ay God is mindful of us. Yan. So alam niyo po ba, maraming mga pagkakataon, sino po dito sa atin yung nag-iisip, kung may nag-iisip ba sa atin? Sino rito nakakaisip ka na, iniisip mo na, naiisip ka nila? Ang mga tao, minsan ba may mga pagkakataon sa buhay natin na iniisip natin, may nakakaalala kaya sa akin? May gusto kayang kumausap sa akin? Meron kayang tao na mga nakakaalala sa akin kung ano na yung kalagayan ko, kung ano na yung sitwasyon ko? Dumarating ba kayo sa punto na gano'n na naghahanap kayo ng someone na gusto kayong kamustahin, gusto kayong maalala, pero alam niyo po ba, darating tayo sa punto na walang taong makakaalala sa atin, wala pong taong makakapagbigay ng oras sa atin. Pero alam niyo po yung pinakamaganda, ito po yung promise ng Panginoon sa atin na kahit minsan may mga pagkakataon, hindi natin siya naaalala, hindi natin siya naiisip, pero God is mindful pa rin sa atin. Lagi niya po tayong inaalala, lagi po tayo nasa isipan niya, at never po tayo nawaglit sa kanyang isipan. Bakit po? Kasi yun po yung pangako po sa atin ng Panginoon na He will never leave us nor forsake us, 'di ba? Na hindi niya tayo, kung sa presence ni Lord, 'di ba? Hindi niya tayo talaga iniiwanan at hindi niya rin po tayo pinapabayaan. At ganoon din po, sa dami ng kinreate ng Panginoon, isipin niyo po tayong mga tao na mga normal. Gaano karami yung iniisip natin dito sa mundo? Minsan nga, ang dami na nating nakakalimutan eh. Ang dami na nating nakakaligtaan na, ay may ganito pala, ay may ganyan pala. Pero alam niyo po ba, si Lord, napakagaling niya. Kasi sa kahit ang dami niyang ginawa, ang dami niyang kinreate, pero hindi niya tayo nakalimutan at hindi niya tayo, ni minsan hindi tayo nawaglit sa kanyang isipan. Diba? Ganun po kagaling at ganun po ka-mindful ang Diyos sa atin na kung meron mang isa na pinakamaraming ginagawa, yun po ang Diyos. At sa dami ng kanyang mga ginagawa, sa dami ng mga kanyang pinaglalaanan ng pansin, pero alam niyo po, never po tayong nawaglit o never tayo nakalimutan po ng Diyos. Yan. At mababasa nga po natin yan, yung sinasabi ni David sa Psalms chapter 8 verse 1 to 9. Pero magpo-focus po tayo dyan sa verse 4. Sabi po dyan sa may verse 4, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang iyong kalingain? Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel. Ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Verse 6, pinamahalan niyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay. Mga tupa, mga baka, lahat ng mga mababangis na hayop, ang mga ibon sa impapawid, mga isda sa dagat, sa lahat ng naroroon, o Panginoon, ang aming ang aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo. Diba? Yung sinasabi po dyan ni David, diba, na sino ba tayo para alalahanin pa ng Diyos? Sino ba tayo para isipin pa tayo ng Diyos? Diba? Kumbaga parang yung presidente, isipin niyo po, diba? Pagka ang presidente po ba, lahat po ba kaya niyang alalahanin? Lahat po ba kaya niyang bigyan ng solusyon ng mga problema? Di ba po hindi? Kaya nga po may mga bansa na mahihirap pa din, kaya po may mga bansa na magugulo pa din. Dito nga rin po sa atin, di ba, sa bansa natin, hindi mawala-wala yung mga, hindi masolusyonan yung napakaraming problema at matagal ng problema. Kasi ang katotohanan po, hindi po kayang gawin yan ng tao. Pero ang kaya po yan ng Panginoon. Di ba? Na maraming mga pagkakataon po na hindi kayang solusyonan, hindi kayang asikasuhin, 'di ba, ng lahat ng presidente, 'di ba, na dumating sa atin. Pero praise God kasi dito sa Panginoon, pag si Lord ang nagli-lead at nag-guide sa atin, kaya niyang i-manage kahit gaano pa tayo kadami. 'Di ba? Kahit gaano pang karaming tao ang ilapit mo sa Panginoon, kayang baguhin niya ng Panginoon at kayang ayusin niya ng Diyos. Kasi whenever po ni isa unbeliever man or believer, hindi po yan nakakalimutan ng Diyos. Diba? Kaya po, dun si Jesus, diba, nung siya ay namatay, inuman po talaga yung dahilan dahil hindi po tayo nakalimutan ng Diyos. Kaya yan, sabi po dyan, paano ba nagkakalinga ang Panginoon sa atin? Gaano ba ka-mindful ang Diyos sa atin? Gaano ba tayo iniisip ng Panginoon? Di ba po? Kaya sabi dyan, number 1, He is taking care of you. Di ba? Na
Siya po yung unang-una talaga na nagki-care sa atin, siya yung nagki-care sa'yo, 'di ba? So, pasensya na po yung mga verse diyan ay nagulo-gulo lang, na nag-ulit-ulit. Pero ang sabi po diyan, 'di ba, sinasabi pa rin ng Bible, 'di ba, na ah, cast your cast your cares upon him for he cares for you. 'Di ba? Yun nga po yung So yun, pasensya na po, sasabid lang ako. Ayan, balik na po tayo. Sabi diyan, He is taking care of you. Sabi nga 'di ba ng Bible, 'di ba, cast your cares on the Lord and He will sustain you and He will never let the righteous be shaken. 'Di ba? Yung sinasabi nga rin ng Bible na cast your cares upon Him for He cares for you. 'Di ba? So, ang sabi po diyan, 'di ba, na si Lord, nagti-take care po siya sa atin. Hindi niya po tayo iniiwanan, hindi niya rin tayo napapabayaan, at hindi niya po tayo nakakalimutan. Na lahat ng meron tayo, ultimo yung mga hindi mo na naaalala po iyon ng Diyos. 'Di ba? Kasi gano'n siya ka-mindful sa'yo. Na ultimo yung mga bagay na meron ka, hindi nakakalimutan ng Diyos. Halimbawa, yung bilang ng buhok mo, kaya pa rin bilangin, alam pa rin ng Panginoon yung bilang ng buhok mo. 'Di ba? Kahit may mga pagkakataon na hindi mo na alam kung meron pa ba o pero kaya ng Diyos, 'di ba? Na bilangin 'yan, 'di ba? Na kahit meron o wala, alam ng Diyos. Pero ang katotohanan po, 'di ba, na never tayo nakalimutan ng Diyos, 'di ba, na gano'n niya tayo inaaruga, gano'n niya tayo inaalagaan. Though hindi natin siya nakikita, hindi natin nakikita ng ating mga mata, pero gano'n siya mag-care sa atin. Imagine po, 'di ba, na 'pag nagigising tayo sa umaga, meron ka pang hininga, meron ka pang buhay, meron ka pang lakas. 'Di ba? Ibig sabihin gano'n nagki-care si Lord sa'yo. 'Pag may sakit ka, gumagaling ka, pinagagaling ka ng Diyos. 'Di ba? Kahit kasalanan mo naman, bakit ka nagkakasakit? Pero gano'n pa rin si Jesus, 'di ba? Nagte-take care pa rin siya sa'yo kasi gano'n ka niya iniisip, 'di ba? Na alam niyo po, kapag iniisip tayo ng Diyos, 'di ba? Hindi siya kagaya ng pag-iisip kung paano iniisip ng tao yung kapwa niya tao. Iba po ang Diyos kapag nag-isip o inisip tayo, 'di ba? Lahat ng mga bagay na hindi mo ma-explain, hindi mo kayang ipaliwanag sa mga tao, kayang-kaya niyang gawan ng solusyon. 'Di ba? Kayang-kaya niya pong na tulungan kayo sa lahat ng sitwasyon at kalagayan ninyo kasi gano'n siya nagki-care sa'yo. 'Di ba? Kaya kung iniisip mo po na walang nagki-care sa'yo at walang nakakaalala sa'yo, kung iniisip mo na walang nag-iisip sa'yo, 'di ba, si Jesus po ang number one na nagte-take care po sa'yo. Siya po ang nakakaalala ng lahat, kahit nga po yung mga bagay na nakalimutan mo na, ay inaalala pa rin po ng Diyos. 'Di ba, na nakalimutan na natin ang mga bagay na ginawa niya. Kaya nga ang tao talaga, 'di ba, makakalimutin ng tao. Kaya nga nung time ng mga Israelita, galit si Lord kasi nga laging nakakalimot sila. Kasi nga si Lord hindi siya nakakalimot. Kahit na yung mga bagay na ginawa niya, 'di ba, sa atin. Pero alam niyo, merong isang bagay lang na kinakalimutan ng Diyos sa atin. Alam niyo po ano po 'yun? 'Yun po yung kasalanan natin. Na kapag tayo po ay nagsisi na at humingi tayo ng tawad sa Panginoon, 'yun po yung kinakalimutan ng Panginoon, 'di ba? 'Di ba, isipin niyo po 'yun. Kahit hindi makakalimutin ng Diyos, gagawin niyang sinabi niya, 'di ba, nakakalimutan niya. Yung bagay na yun. Kasi gano'n siya nagki-care sa atin, na alam ng Diyos na yung kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno. That's why si Jesus namatay siya sa cross para sa kabayaran ng ating mga kasalanan at para magkaroon tayo ng kapatawaran. Okay po, yan po yung number one, He is taking care of you. Number two, we can cast our burden to Him. Pwede nating ibigay yung mga burden natin, pwede nating ibigay sa Kanya yung mga kabigatan ng ating mga nararamdaman, 'di ba? Hindi natin alam, 'di ba, na hindi ko po alam na meron pala dito sa inyo ngayon na meron kang burden, 'di ba? Merong kabigatan sa kalooban mo na hindi mo maintindihan, hindi mo maipaliwanag, 'di ba? Pero alam niyo yung mga bagay na 'yan, pwede nating ibigay 'yan sa Panginoon. Kasi kung meron man na pwede tayong pagbigyan ng ating mga burden, si Jesus 'yun. Kasi siya po yung nakakaunawa sa atin. 'Di ba? Minsan may mga tao na kapag tayo, sinasabi natin yung mga burden natin sa kanila, hindi nila naiintindihan kasi hindi naman talaga nila alam kung ano talaga yung laman ng puso mo at kung ano talaga yung iniisip mo, 'di ba? Pero salamat dahil ang Panginoon gano'n siya nagki-care sa'yo
at gano'n siya ka-mindful sa'yo, na alam niya, ultimo yung root, bakit ka may burden, di ba? So lahat ng yan, di ba, pwede nating ibigay sa Panginoon. Kaya kung meron man po sa atin dito ngayon na nakakaramdam o may mga burden kayo, may mga problema kayo, di ba, na mas okay po, di ba, na ibigay natin yan sa Panginoon. Sabi dito, cast your cares on the Lord and He will sustain you. Ito po, nakakatuwa po itong verse na to, na ang sabi ng Panginoon, di ba, ay sabi ng Bible sa Psalms chapter 55 verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. Ang galing ni Lord kasi kapag nagbibigay tayo ng burden, merong sinusustain, alam mo yun, merong provision ng Panginoon na meron siyang ipapalit dun sa burden na meron ka. 'Di ba? Na kumbaga, yung kabigatan na nararamdaman mo, ang sabi diyan, isusustain ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng lakas, bibigyan ka niya ng kapayapaan, bibigyan ka ng kagalakan, 'di ba? And He will never, 'di ba, na let the righteous be shaken, 'di ba? Kung ikaw at tayo ay naging matuwid dahil sa Panginoon, 'di ba? Tayo ay naituring ng matuwid dahil sa ginawa ni Jesus, 'di ba? At hindi hahayaan ng Panginoon na ma-shaken tayo. 'Di ba? Kaya nga tayo, pag may mga burden, may mga problema, may mga cares tayo dito sa mundo, ibigay natin sa Panginoon. Kasi siya yung kumbaga, siya talaga yung kaya, 'di ba, na siya yung perfect na pwede nating pagbigyan ng mga sabihan ng mga burden natin. Hindi actually, ang sabi nga ng Bible, cast your cares, 'di ba? Kaya naman ibigay natin, 'di ba, sa kanya. Hindi lang sinabi ng Panginoon na sabihin mo sa kanya, 'di ba? Kundi ang sabi ng Panginoon, 'di ba, ipagkatiwala mo sa kanya, ibigay mo sa kanya. Kaya kung tayo po ay may mga alalahanin, may mga kabigatan na nararanasan o nararamdaman, ibigay po natin sa Panginoon. Meron nga pong isang pagkakataon na nung time na nagkaroon ako ng isang matinding, hindi naman matinding problema, kasi dumating sa point na na-zero yung kumbaga, yung balance, yung wallet ko. Kumbaga, nawalan talaga ako. Dumating ako sa point na na-zero ako. Inisip ko, nung time na meron ako, naisip ko parang hindi ako nakaisip ng mga problema, pero naisip ko, pag may pera ka pala, pag mas marami kang pera, mas marami kang aalalahanin. Kasi hindi mo alam kung saan mo ilalagay, di ba? Saan mo iba-budget, saan mo to itutuon. Parang may cares pa rin. Inisip mo paano mo maitatabi. Di ba? Parang may mga ganong point. May mga mayayaman, di ba? Isipin nyo, marami naman silang pera. Ba't may mga alalahanin pa rin sila? Ba't may mga burden pa rin sila? Tapos ganun din, pag wala kang pera, may alalahanin ka din. Di ba? Na pag may may alalahanin ka, 'di ba? Ay pag wala kang pera, ang dami mong problema. Di mo alam kung paano paano mo babayaran yung mga dapat mong bayaran. Pero alam nyo, lahat ng 'yan, 'di ba? Yung mga ganyang simpleng alalahanin, alam nyo, meron o wala, laging merong ipoprovide ang Panginoon sa atin. Kasi ang sabi niya, He-sustain niya tayo. 'Di ba? So, i-sustain niya lahat ng meron tayo, 'di ba? Kaya nga kung may mga alalahanin ka, meron o wala, huwag kang mag-alala. Kaya nga 'di ba, sabi ni lagi ko nakakalimutan lagi ko naaalala yung sinasabi ni Bong Sari, pag may solusyon sa problema, hindi ka mag-aalala. Ganoon din pag may problema ka at wala namang solusyon, huwag ka rin mag-alala kasi wala ka rin namang magagawa. 'Di ba? Kaya nga ibigay na lang natin sa Panginoon. Kaya salamat nga sa Panginoon dahil mayroong mga ganitong pangako siya na pwede nating ibigay sa Kanya yung mga burden po natin. Kaya yun, praise God. Kaya bawat isa po sa atin, pag may mga alalahanin po kayo, wag po niyang makakalimutan na ibigay yan sa Panginoon. Di ba? Kaya nga alam niyo po, nakakatuwa, di ba, na yan ang hinihingi sa atin, ang sinasabi sa atin ng Panginoon na ibigay natin. Kasi alam ni Lord yung kakayahan natin at alam ng Panginoon yung limitasyon natin. Di ba? Kaya nga, minsan may mga pagkakataon na naalala ko po, meron po akong kaibigan, best friend ko po siya nung nandun po ako nakatira sa Antipolo. Tapos dahil nga nalaman ko lang, lately ko lang nalaman na kaya din pala siya nag-take ng drugs, basta nagte-take ng drugs, nagbisyo. Ang reason pala talaga, yung sobrang lungkot niya, yung parang sobrang na-depress,
Tapos ang daming problema sa bahay nila, sa pamilya nila, 'di ba? Ang dami niyang mga gano'n. Tapos nung nakausap ko siya, ang sabi niya lang sa'kin, hindi wala na po siya sa katinuan do'n. Pero kahit hindi na siya gano'n, hindi na siya matino, pero alam niya pa rin na malungkot siya. Nakakalungkot pong isipin, 'di ba, na sabi ko nga po, kung alam lang nitong taong 'to noon na puwedeng ibigay kay Lord yung mga burden, hindi 'to magkakaganito, 'di ba? Kaya nga alam niyo po, kung alam lang ng bawat isa sa atin na puwede nating ibigay yung mga problema sa Panginoon, hindi tayo mamomroblema, 'di ba? At hindi tayo made-depress, hindi tayo mai-stress, 'di ba? Mai-stretch tayo, 'di ba? Pero hindi para ano, alam mo yung, ah parang malugmok tayo sa mga problema at mga alalahanin natin. Alam niyo po, lagi lang po tayong magtiwala sa Panginoon na siya yung totoong, 'pag pinagbigyan natin ng mga burden o mga alalahanin natin, alam natin na ang Panginoon talaga, siya yung magbibigay ng solusyon. Kasi siya yung creator natin. Kaya 'pag may mga problema tayo, dahil siya yung nag-create sa atin, siya yung gumawa sa atin, siya rin yung perfect na gagawa po sa atin, 'di ba? At mag-aayos. Kaya sabi diyan, we can cast our burden to Him. Ayan. Next, He wants to give us rest. Alam niyo po, gusto tayong bigyan ng kapahingahan ng Panginoon. Ganyan si Lord ka-mindful sa'yo, na gusto niya nagpapahinga ka din. Di ba? Naalala ko nga po dati, yung sinasabi sa akin lagi ni Pastor, kapag lagi kasi ako umaalis noon. Tapos lagi ako napapagalitan ni Pastor noon kasi di ako nagpapahinga. Kasi ang purpose ko noon is mag-share. Kumbaga parang si Lord din, alam nyo, kahit anong sipag natin at anong mga ginagawa natin, alam nyo, concern pa rin ng Panginoon sa atin na gusto niya magkaroon ka pa rin ng kapahingahan. Di ba nakakatuwa, alam nyo po ba, na ang kapahingahan, di ba literal po sa atin, kapag tayo nagpapahinga, ang number one na ginagawa natin, natutulog tayo, tumakain tayo, nagre-relax tayo. Kumbaga, ang pagpahinga talaga, parte siya ng pagdidisiplina ng ating katawan. Pero alam nyo, ang galing ni Lord. Kasi kahit parte siya na dapat ginagawa nating magpahinga, ang sabi ni Lord, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. 'Di ba? Hindi tayo inutusan ng Panginoon, magpahinga ka. Ang inoffer ni Lord, bibigyan kita ng kapahingahan. 'Di ba? Ang galing. Sabi diyan sa Matthew chapter 11 verse 28, 'di ba? Sabi ni Lord, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." 'Di ba? Bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon, 'di ba? Minsan tayo iniisip natin, pupunta tayo kay Lord para magpahinga. Pero ang totoo, pag tayo lumapit sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Yung pahinga na kaya nga iniisip ko, bakit ang sabi ni Lord, He will give. Bibigyan tayo ng kapahingahan. Bakit iniisip ko, nagtatanong ako sa Panginoon, bakit Lord, bakit mo kami bibigyan ng kapahingahan? Bakit hindi mo kami inutusan na magpahinga? Naiintindihan ko na si Lord pala kasi, pag tayo, marami tayong ginagawa, marami tayong mga inaalala, ang gusto talaga ng Panginoon dito is mag-spend ka ng time. Kasi yung pag-spend ng time sa Panginoon, yun yung pinaka-rest mo. Kasi yung rest na kaya gagawin mo ng matutulog ka ng ilang oras, magpapahinga ka, magbabakasyon ka, magre-relax ka, yung time na yon na i-spend mo para lang ma-relax ka, para lang magpahinga ka, sabi ni Lord, sa Kanya, pag lumapit ka, instantly, ibibigay sa iyo yung kapahingahan. Di ba? Instantly, kayang ibigay ng Panginoon yung kalakasan na kailangan mo. Kasi siya yung nagbibigay ng lakas. Siya rin yung nagbibigay ng kapahingahan. Kaya yung i-spend mo ng time na napakahaba para lang lumakas ka ulit, para sumigla ka ulit, para makapag-relax ka, kayang gawin niya ng Panginoon sa'yo in an instant kapag ikaw lumapit ka sa Kanya. At kapag ikaw ay naglaan ng oras sa Kanya. Yung 12 hours na tulog o 8 hours na kaya mong, ang 8 hours na itutulog mo, kayang ibigay ng Panginoon sa'yo once na lumapit ka sa Kanya ng minuto lang. Diba? In an instant, kayang gawin ng Panginoon yan sa'yo. Kasi ganun si Lord mag-sustain ng lakas, ganun siya magbigay ng kapahingahan. At ang kapahingahan na binibigay ng Panginoon, hindi to kagaya ng pahinga na natural na iniisip natin. Yung kapahingahan na to, daig pa nito yung natulog ng 1 linggo. Totoo po yan kapag nakakaranas ka po talaga ng presensya ng Diyos,
na-experience mo si Lord. Alam niyo po, nakakatuwa. Minsan nga po kami, minsan may mga pagkakataon na pag napuspos kami, nakaranas kami ng presence ni Lord, hindi na ako nakakatulog sa gabi. Kasi alam mo yung buhay na buhay ka, yung gising na gising ka, yung parang hindi ka nakakaramdam ng pagod at hindi ka nakakaramdam ng antok. Kasi ganon yung kapahingahan na kayang ibigay ng Panginoon sa iyo. Diba? Kaya wag nating isipin na pag tayo, kasi minsan ganon eh, ganon kasi ang tao eh. Naghahanap siya ng way para lang makapag-relax, makapagpahinga. Gagawin niya lahat para lang makamtan yung ganon. Pero ang katotohanan mga kapatid, walang sasapat na lugar. Walang sasapat na pasyalan. Walang sasapat na pagkain. Walang sasapat na tulog sa kayang ibigay ng Panginoon na kapahingahan sa atin. Wala po. Walang sasapat doon. At walang papantay sa kayang ibigay ni Lord na pahinga sa atin. Kaya lagi po tayong lumapit sa Panginoon. Yan ang sabi niya, lumapit ka. Kaya ka napapagod, kaya ka nahihirapan, kaya kahit anong tulog mo, pagod ka pa din, kaya kahit anong kain mo, gutom ka pa din. Kasi kailangan mo si Jesus. Kailangan mo ang Panginoon kasi siya yung totoong kailangan natin. Okay, number 4. Kaya sabi diyan, He wants us to be with Him. Ganun ka mindful si Lord, gusto niya na sa kanya, na gusto niya na lumapit tayo at gusto niya na makasama tayo. Diba? Si Lord, alam niyo po ba, gusto ni Lord na bawat isa sa atin nakakapag-spend tayo ng time. Isipin niyo po mga kapatid, si Lord, kung isipin natin kung paano niya tayo iniisip, ni minsan, ni minuto ng eternal, hindi niya tayo nakalimutan. At hindi niya tayo makakalimutan. Alam niyo po nakakatuwa, no? Dito sa mundo, meron lang tayong tinatawag na time. Oras. Oras, kumbaga parang dito sa mundo limited. Tapos yung oras na meron tayo dito sa mundo, madalas pa doon o maraming beses pa doon, nakalimutan natin ng Diyos. O kaya naman, ipinagpaliban natin yung para sa Diyos. Pero alam niyo po si Lord, hindi siya naging ganun sa atin. Lagi po niyang gusto na bawat isa po sa atin ay makasama niya. Kumbaga bawat isa po sa atin gusto ni Lord na nag-i-spend tayo ng time sa Kanya. Kasi ganun siya ka-mindful po sa atin. Kahit hindi tayo mindful sa Kanya, kahit nakakalimutan natin siya, siya faithful pa rin siya na hindi tayo kalimutan. Na lagi pa rin tayong alalahanin, di ba, na nakasamahin, di ba, sa lahat ng ating mga ginagawa. And He wants us to be with Him. Kaya tayo laging inaalala ng Panginoon, hindi niya tayo nakalimutan, 'di ba? Na gusto niya kasi na bawat isa sa atin, 'di ba, na makapabilang sa kaharian ng Diyos, 'di ba? Kaya nga alam niyo po yung mga tao na whether believer or unbeliever, yan, gusto ng Panginoon na makasama yan sa kaharian niya. Kasi gusto niya, kaya nga si Jesus namatay, 'di ba? Kasi nga lahat tayo inalala ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, 'di ba? For God so loved the world. 'Di ba? In general, talagang sinabi ni Lord the world. Ibig sabihin, wala ni isa na gusto ng Panginoon na maiwan. At lahat ng tao talaga, totally, kahit makasalanan pa sila, kahit marami pa silang mga ginawa, di ba? Kahit tayo mga makasalanan, alam niyo po, gusto pa rin ng Panginoon na makasama tayo sa langit. Kaya sana ganun din po tayo, na kung gaano ka gusto ng Panginoon tayo na makasama sa langit, alam niyo po, nakakatuwa si Lord, no? Parang, isipin niyo, ganun ka gusto ng Panginoon na makasama tayo sa kaharian niya. Na ginawa niyang bumaba pa sa atin, mamatay para sa atin, mabuhay para sa atin, babalik para sa atin, para lang makasama tayo sa langit. Ganun niya kagusto na mapabilang ka. Ganun niya kagusto na makasama ka. Kaya never kang makakalimutan at hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Kahit sa eternal time pa na meron tayo, ni minsan, ni segundo, ni minuto, hindi po tayo kinalimutan ng Diyos. At hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Diba? Kaya, He wants us to be with Him. Kaya ganun ka-mindful si Lord na lahat tayo gusto ng Panginoon na mapasa Kanya at mapabilang sa kaharian niya. Okay? Ito, ganito rin ka-mindful si Lord. Number 5, He wants us to strengthen. Okay, gusto ng Panginoon. Sorry, naulit-ulit yung mga verse. Pero yan sabi diyan, He wants us to strengthen. Okay? Gusto ng Panginoon na palakasin po ang bawat isa sa atin. Kaya kapag nanghihina ka, nakakaranas ka ng mga kahinaan, kapatid, si Lord, gusto niyang bigyan ka ng pahinga, ng kalakasan.
Gusto ka niyang palakasin para mapapagtagumpayan mo ulit, 'di ba? Lahat ng mga haharapin mo dito sa mundo. Kaya nga sabi dito, "My soul is weary with sorrow, and strengthen me according to your word." 'Di ba na yung Bible, yung salita ng Diyos, 'di ba na kapagka yan ay binabasa talaga natin, ay nagkakaroon po tayo ng, kalakasan. At ang totoo po niyan talaga, 'di ba sabi nga ni Lord, 'di ba na, ah, "The joy of the Lord is our strength." 'Di ba na nagiging kalakasan natin yung kasiyahan ng Panginoon, na 'pag napapasaya natin ang Panginoon, alam niyo merong isang solusyon talaga para lumakas ka ulit. Kung ikaw nanghihina ka, nakakaramdam ka ng kahinaan, alam niyo po nakakatuwa, isa lang pala yung totoo talaga na solusyon. Alam niyo kung ano po yun? Yung pasayahin ng Diyos. 'Pag pinasaya niyo po kasi si Lord, alam niyo po, lalakas kayo. Alam niyo, hindi tayo makakaranas ng panghihina. Hindi tayo makakaranas na nanghihina tayo, pisikal, emosyonal, mental, spiritual, kapag alam nating napapasaya natin ang Panginoon. Kasi automatically kapag pinasaya mo ang Diyos, malakas ka. Kasi masaya si Lord. 'Di ba? Kasi gano'n si Lord matuwa, na parang kang agila na lilipad, 'di ba? Na gano'n ka magiging malakas at gano'n ka palalakasin ng Diyos kapag pinasaya mo siya. Kaya nga, minsan kasi tayong mga tao, ang gusto natin tayo yung pinapasaya. Gusto natin tayo yung masaya. Pero alam niyo po, si Lord gusto rin na pasayahin natin siya, 'di ba? Kaya nga kapag ikaw gusto mo maging malakas, pasayahin mo lang si Lord. Gano'n lang kasimple, 'di ba? Pasayahin mo siya, pagalakin mo yung puso niya, gawin mo yung makakapagpasaya sa kanya, palalakasin ka niya, 'di ba? Gano'n si Lord. Kaya sabi diyan, yan, He wants us to strengthen. Okay, number 6, mabilis lang po ito. Yan, He wants to guide us and teach us. Okay? Alam nyo, ganun si Lord ka-mindful sa atin. Nakakatuwa tong verse na to sa Psalms chapter 32 verse 8. Sabi diyan, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you." Di ba nakakatuwa si Lord? Alam niyo po si Lord kapag ginaguide niya tayo, nililid niya tayo, ganito ka-mindful si Lord sa atin. Imagine, sabi diyan, "I will instruct you." Sinasabi diyan ni Lord yung ini-inform ka niya. Pag sinabing instruct, ini-instruct ka, ino-inform ka kung ano yung gagawin mo. Sinasabi ng Panginoon, pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba, nababasa natin doon yung instruction ng Diyos sa atin. Nai-inform tayo sa mga instruction, di ba? Ini-instruct. Yun ang sinasabi ng Bible. I will instruct you. I will inform you sa mga gagawin mo. And sabi dito, I will instruct you and teach you. Sabi diyan, hindi ka lang i-instruct ng Panginoon, hindi ka lang niya i-inform sa gagawin mo, kundi siya mismo yung magtuturo sa'yo ng gagawin mo. At ito po yung nakakatuwa. Sabi ang version po niya, sabi, I will instruct you and teach you and I will guide you, di ba, with my eye. Di ba? Sabi diyan, I will instruct you, sabi, in-inform ka ni Lord ng gagawin mo, then tinuruan ka ng Panginoon sa gagawin mo, at habang ginagawa mo, yung pinagagawa niya, sasamahan ka niya. I-guide ka niya. Titignan ka niya, pagmamasdan ka niya with His loving eye. Amen. Imagine, nakakatuwa, pag si Lord yung nagturo, si Lord yung nag-guide sa atin, siya yung gumabay sa atin. Pag tinitignan tayo ng Panginoon, di ba? Imagine niyo po yung sinasabi dito, I will counsel you with my loving eye. Di ba? Na, imagine, nakaka-encourage gawin yung kalooban ng Panginoon. Nakaka-encourage na sumunod sa tinuturo ng Panginoon sa atin kasi ganun yung tumitingin sa atin, di ba? Yung tumitingin sa atin yung may pagmamahal, di ba? Na hindi tayo huhusgahan na kahit magkamali tayo, mag-fail tayo, masasabi diyan, I will counsel you with my loving eye. Di ba? Hindi, yung mata ni Lord, pag tinitignan kanya, hindi siya nadi-disappoint. Di ba? Parang, pag tinitingnan ka pa ng Panginoon, habang ini-instruct ka niya, habang ginaguide ka niya, hindi siya nadi-disappoint. Kasi, ganun siya tumingin sa atin. Yung mata niya, hindi mo makikitaan ng disappointment, kundi makikitaan mo na ng pag-ibig, ng biyaya. Diba? Kaya alam niyo po, pag may mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, may mga bagay na ginagawa, diba? Pinagagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po,
Huwag po tayong matatakot. Kung magkamali man tayo, mag-fail man tayo, huwag po kayong mag-alala. Ang sabi ni Lord, I will instruct you, and I will teach you, and I will guide you with my loving eye. Di ba? Na itatayo tayo ng Panginoon, gagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo kung saan tayo patungo. Di ba? Sasamahan niya tayo at titignan niya tayo with His loving eye. Di ba? Ganun si Lord magbantay at ganun siya ka-mindful po sa atin. Di ba? Na never, di ba, na tayong makakalimutan. And number 7, ganito ka-mindful si Lord sa atin. He has a plan for us. Okay? Merong plano ang Diyos sa atin. Kung sino rito wala pang plano sa buhay, wala ka pa naiisip na plano, kaya wala kang plano, anong plano mong gawin sa buhay mo? Wala ka pa, hindi mo pa naiisip, di ba? Yung mga purpose mo, yung mga gusto mong gawin, mga dapat mong gawin. Alam niyo po, kung tayo wala tayong plano sa buhay, ang Diyos meron. Minsan nga may mga pagkakataon, meron akong mga nakakausap pag tinatanong ko sila, anong plano mo? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam kung paano. Wala pa akong nabubuong plano. Pero alam niyo po, tayo mga tao, walang plano. Ang Diyos meron. Diba? Hindi man natin alam kung ano yung plano natin, ang Diyos alam niya yung plano niya sa atin. Kaya alam niyo po, kung ikaw yung tao na hindi mo alam kung paano ipaplano yung buhay mo, paano iaayos, paano i-organize, ang Diyos ang gagawa nun para sa'yo. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po talaga noon, hindi ko talaga alam kung saan ako patungo. Kasi wala akong plano. Hindi ko alam kung paano magplano. Basta kung ano lang yung nangyayari, doon lang ako. Parang go with the flow lang. Baga wala kang goal, wala kang plano sa buhay. Pero alam niyo, nung nasa Panginoon na ako, ang Panginoon pala yung may plano sa akin. Wala akong plano, pero praise God, kasi si Lord, yung plano niya yung nangyari sa akin. Diba? Kaya, ganun po sa atin, diba? Na ganun din tayo. Kaya, alam niyo po kasi yung plano na meron tayo, yung plano na yan, the best yan. Diba? Na iniisip natin, kasi plano mo yan eh. Pero alam niyo po, yung plano ng Panginoon, yun yung pinaka talagang maganda na mangyari po sa atin. Diba? Na ang plano, alam niyo si Lord, sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you. Diba? Declares the Lord, sabi diyan, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Diba? Si Lord, meron siyang nakalaan na plano. Meron siyang nilaan na plano sa'yo. Hindi ka pa, diba? Kaya nga alam nyo, si Lord, oo, may mga plano tayo. Pero at the end pa rin, diba? Plano pa rin ng Panginoon yung nagaganap, di ba? Kaya alam niyo si Lord, yung minsan kasi tayo kasi may free will tayo eh. Pwede tayong mag-decide kung tatanggapin natin yung plano ng Diyos o yung plano natin, gagawin natin, susundin natin. Pero alam niyo si Lord, sabi niya, I know my plans. And yung plano na yun, sinasuggest yun ng Panginoon sa atin, na yun yung hatahakin natin. Di ba? Na yun yung lakaran natin na plano. Diba? At kailangan nating malaman ano ba yung plano ng Diyos sa atin. And sabi nga dito, ng Panginoon, dito papasok yung pananampalataya natin. Kasi kung naniniwala kang alam ng Diyos yung plano niya, magtiwala ka. Diba? Kasi minsan may mga Lord, ano ba plano mo? Lord, ano bang gagawin mo? Sabihin mo sa akin. Diba? Kailangan mo munang maniwala. Maniwala ka, din makikita mo kung paano yung plano ng Diyos sa'yo. Okay? At ang plano na yon, para i-prosper ka at para hindi ka saktan, di ba? Alam niyo po, minsan may mga times talaga na darating tayo kaya tayo nasasaktan minsan, di ba? Hindi dahil wala tayo sa kalooban ng Panginoon, di ba? Pero ang sinasabi dito ng Bible, di ba, na hindi tayo para pahirapan. Yung plano kasi ng Diyos, yung mga nararanasan nating mga pagsubok, kasama yan sa plano ng Diyos. Kaya sabi dito, not to harm you. Diba? Kasi ang plano talaga ng Panginoon sa atin, hindi naman tayo para gawing mahina. Hindi tayo para gawing kulelat. Kaya nga tayo, kaya yung plano ng Panginoon sa atin para palakasin tayo, patibayin tayo, gawin tayong mahusay, maging magaling ka, maging matalino ka, magkaroon ka ng wisdom. Yan ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo. Ngayon, in order na magkaroon tayo ng ganyan, makakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok at mga problema. At yun sa lahat ng mga yon, doon ka mahahasa, doon ka titibay, doon ka lalakas, na sinalaw ng Panginoon na mangyari sa'yo. Pero, huwag mong kakalimutan na kapag dumadaan ka sa problema, dumadaan ka sa mga pagsubok, tatandaan mo to, my plans for you, not to harm you. Okay po?
Pero yan ay kasama sa plano ko para ikaw ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Parang magulang din po, di ba? Na ang mga magulang dinidisiplina ang kanilang mga anak kapag gusto nila, di ba, na mapabuti. Pag hindi na disiplina na maayos, kawawa, di ba? Sila rin na mapapahamak. Pero yung mga bata, halimbawa, bata pa lang, naturuan na, guide na, naturuan na disiplina na, ano nangyayari? Nagkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Kasi yun ang plano talaga ng Diyos sa atin. Bigyan tayo ng magandang kinabukasan, bigyan tayo ng pag-asa. Di ba? Kaya, kasi kapag ikaw tumibay ka na, tumatag ka na, yan ang mangyayari sa'yo. At yun ang gusto ng Panginoon na maranasan mo. Okay? Na para tayo ay, hindi para saktan tayo, hindi tayo para, kaya pag may problema ka, matuwa ka. Ibig sabihin, kasama yan sa plano ng Diyos sa'yo para tumibay ka. Okay po, lalong-lalo na po kapag nakakaranas ka talaga ng mga problemang hindi mo maintindihan, yan po yung pinaka maganda, 'di ba, na season. Alam niyo po kung bakit? Kasi diyan ka matututo. Ako nga po nung ako talaga ay nakakaranas na ng mga problema, mga pagsubok talaga na hindi talaga madali. Pero praise God kasi doon ka talaga magkakaroon ng wisdom. Doon ka magkakaroon ng doon ka lalakas, doon tatatag yung loob mo, doon titibay yung kalooban mo, doon ka magiging matalino sa kalagayan ng buhay, 'di ba? Kasi ang totoo po niyan, 'di ba? Alam ni Lord kung paano kanya patitibayin. Alam ni Lord kung paano kanya palalakasin. At alam ni Lord kung paano ka, 'di ba, magiging maayos. Alam po niya kasi siya po ang nakakakilala sa atin. Okay? Sabi niya number 8, He is always watching you. Okay, lagi pong nakatingin ang Panginoon sa iyo. Hindi ka lang po nasa isip niya, kundi ikaw ay pinagmamasdan niya. Di ba? Tinitignan ka po lagi ng Panginoon. Kaya sabi diyan, Psalms chapter 121, verse 8, The Lord will watch over you, coming and going, both now and forever. Okay? Sabi diyan na lagi tayong titignan ng Panginoon at lagi tayong tinitignan ng Panginoon. Kahit pa nandito tayo, sa eternal life, lagi tayong tinitignan o pinagmamasdan po ng Panginoon. Sabi nga dito sa Proverbs chapter 5 verse 21, For your ways are in full of view of the Lord and examines all your paths. Diba? Sabi dyan sa Proverbs chapter 15 verse 3, The eyes of Jehovah are in every place, keeping watching upon the evil and the good. Diba? Lagi po, diba, nakaabang, whether good or bad, lagi po nakatingin. Nagmamasdan tayo ng ating Panginoon. Diba? Tandaan po natin, mga kapatid, na kung gaano ka mindful ang Panginoon sa atin, na minsan hindi tayo nawaglit sa kanyang isipan, sa kanyang mata, di ba? Paano naman tayo, di ba? Ano ba yung dapat na maging respond po natin? Di ba? Tayong mga anak ng Diyos, di ba? Na maging mindful din tayo sa Kanya. Di ba? Kaya nga, sabi ni Lord, di ba, na set your mind on things above, di ba? Not on earthly things. Kaya bakit tayo pinatitingin ng Panginoon sa langit? Bakit dapat tignan natin yung things above, di ba? Yung sa langit. Kasi nandun ang Diyos para maalala mo na mayroong Diyos na hindi nakakalimot at hindi ka nakakalimutan. Kaya nga sabi diyan, if His mind is full of us, how about us, di ba? Di ba? Paano tayo? Kung ang isip ng Panginoon ay puno ng tayo, tayo, puno ba tayo ng Diyos? Puno ba tayo ng yung isip natin ng patungkol sa Panginoon? Di ba? Kung gaano ka mindful si Lord, di ba? Hindi man natin matumbasan na lahat ng yun. Di ba? Pero alam niyo po, nakakatuwa, di ba, na si Lord, mindful siya. Hindi niya po tayo nakakalimutan. Hindi niya tayo nakakaligtaan. At sabi nga dito, di ba, na si Lord, yung isip niya talaga, kung tutuusin, sa dami ng nilikha niya, sa dami ng kanyang mga ginawa. Yung universe, yung mga puno, mga halaman, yung mga hayop, di ba, lahat ng yan, di ba, kung tutuusin, iniisip pa yun ng mga tao, paano nangyayari, paano nagawa yan. Pero alam niyo ang Diyos, sa dami ng mga dapat niyang isipin, di ba? Isipin niyo po yung mga buwan, yung araw, di ba? Lahat na organized, lahat hindi nawawala sa linya, di ba? Hindi nagkakamali.
Isipin nyo, ganun kagaling ang Diyos. Pero alam nyo, sa kabila ng lahat ng kanyang mga nilikha, lahat ng yun ginawa para sa atin. Para po sa'yo. Ganun ka-mindful si Lord sa'yo. Kaya nga, bago palikhain ng Panginoon ang tao, iniisip niya na kaagad yung para sa tao. Ganun ka-mindful si Lord. Wala ka pa, inisip ka na. Diba? Hindi ka pa nililikha, nasa isip ka na ng Diyos. Wala ka pa dito sa mundo, di ba? Hindi ka pa sinisilang, noon pa na hindi ka pa napaplano ng magulang mo, pero nasa isip ka na ng Diyos. Di ba? Ganun ang Panginoon po sa atin, di ba? Na ganun niya tayo inalala, ganun niya tayo iniisip, ganun siya ka-mindful po sa atin, mga kapatid. Na lagi, di ba, na tayong nasa isipan niya. Hindi niya po tayo nakakaligtaan at nakakalimutan. Kaya po, lagi po natin tatandaan yan na bawat isa po sa atin, kung iniisip mo, kung may nakakaalala ba sa'yo, may nag-iisip ba sa'yo, di ba? Mayroon ba nakakaalala sa kalagayan mo, ang Diyos po, hindi niya nakakalimutan. Kaya po, kasi ba, lalo kapag ikaw, tumatanda ka na, yung ikaw na marami ka ng responsibility. Kaya nga na-encourage ako dito sa part na to. Minsan may mga times talaga na kapag ikaw talaga ay pastor, parang minsan ikaw lagi yung mga ngamusta. Ikaw yung kakamusta sa mga tao, ikaw yung mga kakausap sa mga tao, pero ikaw yung parang minsan maghahanap ka rin na ito kayang mga taong to naaalala ka rin. Pero alam niyo ang Panginoon, salamat. Kasi siya talaga yung sobrang mindful niya sa atin, di ba? Na hindi niya tayo nakakalimutan. Di pa tayo nagsasabi sa kanya, alam niya na yung sasabihin natin. Di ba? Kaya alam niyo po, wag po tayo madi-discourage o wag mo nating iisipin na walang nakakaalala sa atin. Meron po. Yun po ay ang ating Panginoon. He is mindful of us. Yun lamang po. God be the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen.